Well, iwanan na muna natin yan, isyong yan at dakuhan natin yung pakiusap ng University of the Philippines Alumni Community o UPAC. Ang kanilang pakiusap naman na sa House at siguro sa isang Senate subcommittee na pwedeng buuin ng BRC o Blue Ribbon Committee, pakisingit naman ang isang umaatikabong serye ng hearing sa flood control anomalies at investigation habang naghihiring kayo tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Alam naman ng buong sambayanan na ma-impeachment o hindi si Vice President Sara Duterte, kung maaari lamang ay isabay na lang din ang hearing sa flood control. Mahigit 1 trilyong pesos ang di umano'y nakulimbat sa pondo ng flood control mula 2023 hanggang 2025. Ito yung kanilang pakiusap sapagkat sa linggo ho, July 19 ay tuloy pa rin ho yung kanilang pagtitipon diyan ho sa Liwasang Bonifacio, diyan ho sa Maynila. July 19, yan ho ay linggo. Yan ho ay magtatapos yung kanilang pagtitipon alas 11 ng gabi. Kaya ho nakikiusap po ito sa pamamagitan ho ng kanilang pakiusap na ituloy yung kanilang ituloy yung hearing diyan sa Blue Ribbon sapagkat yan ho ay tinuldukan na ni Blue Ribbon Committee Chairman ng Senado, itong si Senador Erwin Tolpo, na ito ay itinigil na sapagkat ibinigyan daan itong impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya ito hong pakiusap na ito ay pinagbigyan ho natin dito sa ating palatuntunan sapagkat ito naman ho ay merong ay sense, yung ay pakinabang ng taong bayan sapagkat ang mga ito hindi lang ang lahat ng mga Pilipino ay naghahangad para ho ay makita nila ho yung pananagutan, yung accountability dun ho sa malaking nakawan ho sa pondo ng bayan. Ang hustisya na kanilang hinahanap sa pamamagitan ng pag-iimbestiga ay kasama ho na kanilang inilalatag dyan ho sa patuloy na pagsasagawa ng kanilang pagtitipon dyan sa nabanggit na lugar. Kaya kailangan ho talaga na ay bigyan ho natin ng pansin ito hong nangyayari sa ating kapaligiran sapagkat hindi lamang ho ilan ho rito ang makikinabang sapagkat ang buong sambayan ng Pilipino ho ay naghihintay din noong resulta ng pananagutan nitong mga sangkot sa malawakang nakawan hinggil nga ho dito sa nawawalang pondo dyan ho sa flood control. Kaya ho tayo ho ay pumapayag na atin hong talakayin ho dito itong isyong ito. Gayon pa man ay atin din hong bibigyan ho ng pansin ito hong problema ho natin sa basura. Sapagkat meron hong batas ho rito na yun hong basura na nagkukontamina dun ho sa ating mga katubigan, lalong-lalo na kapag ito ho ay ating konsumo. Ang Philippine Clean Water Act of 2004 na ito po ay ay saklaw ng Republic Act number 9275. Sapagkat ang inaangal ho natin hindi lamang ho dyan sa Subic Bay,
sapagkat yun hong tapunan ho dyan ng basura ay ika nga'y nagrereklamo na rin ho ang mga katutubo ho dyan, yung mga katutubong ita na dyan ho sa kanilang lugar ay basta na lamang ho yan ay itinapon ho yung basura na wala man lang hong environmental clearance o ECC. O hindi lamang ho dyan din ho sa Nueva Ecija. Meron din ho dyan problema. Kung noong panahon ni President Rodrigo Roa Duterte, kung paanong nilinis ho niya yung Boracay, maging yung ito yung Manila Bay, yung kinaroroonan ngayon ng Dolomite Beach, at saka isa pa, inoobliga ho nila ang bawat mga establishmento na ika nga ay magkaroon ho sila ng water treatment. Dito ho sa Quezon City ay dati-rati ho ay buwan-buwan ay nagkakaroon ho ng inspection itong Laguna Lake Development Authority kung naglalagay ho ba, nagtitreat ho ba sila dito sa mga septic tank ng bawat mga establishmento. Na yung tubig ho dyan sa septic tank, yan ho ay dumadalo yun sa kailugan. Kailan ho na ititreat, ngayon ho ay wala na. Yun ho ay isang malaking problema ho dyan sapagkat dyan ho sa lugar ng Nueva Ecija ay nababanggit dyan sa Central Luzon itong gobernador ho ng Nueva Ecija, itong si Gobernador Oye Umali. Yun ho ay ika nga ho dyan ay dapat daw ho ay kumilos yung Department of Environment and Natural Resources na imbestigahan yung sewage facilities ho diyan sapagkat yun hong tubig ho ay ika nga nakokontaminate ng basura, yung basura na sa ilalim ng tubig. Yan ho ay ika nga nagdudulot ng panganib sa ika nga ay sa kalusugan ng tao. Isa pa ho, dito lang ho sa San Mateo. Diyan ho, yung tapunan ho ng mga basta lahat ho ng mga basurahan. Ngayon ho, ang balita ko ho ay, ngayon ho ay wala na ho, mukhang napapabayaan na ho. Napapabayaan na ho. Maging dito sa aming lugar ay wala na rin hong nangangasiwa. Di na ho nag-i-inspection Itong Laguna Lake Development, maging yung dalawang concessionaire ng patubig dito sa Metro Manila, yung Maynilad at saka Manila Water. Dati ho, nagsasiponize ho sila, ngayon wala na ho Kaya ho, yung septic tank o yung mga septic facilities, dapat ho yan ay ika nga ay sinisiyasat sapagkat nagkakaroon na ho ng titinigil ho yung paglilinis ho dyan. Diyan ho sa mga basurang yan na ika nga ay dumadaloy sa ating mga katubigan. Eto, itinatama ho natin yung dapat na ho itama. Dito lang ho yan na dito ninyo yan matatagpo, maririnig ho. Ika nga ay dito rin nyo mapapanood. Dito ho yung sa Bigwas News Philippines. Sapagkat ito yung Bigwas na ito ho ang nagtatama sa maling balita. Totoo bang itinigil na ho yung mga paglilinis dyan sa mga kailugan? Yun hong sewage problem ho natin. Yung mga sewage facilities ho natin. Yan ho ba ay napangangasiwaan na? Sapagkat ang balita nga ho ay itinigil nga rin yung pangungulekta noong sewage fees. Para ho, ika nga yan ho ay para magugol, para ho sa inspeksyon. Doon sa mga septic tanks at masiguro ho yung tubig na lumalabas sa mga septic tanks ay ika nga ay malinis na o kay na-treat na ho yan. Paano ho hindi? Paalala ho sa DENR? DENR Secretary Cuna. Kumilos naman ho kayo. Kung kailan pa ho magkaroon na ng problema, saka ho kayo kikilos. Kung kailan nagkaroon na ng fatalities, saka kayo kikilos. Yan ho ay kalusugan ho yan ho ay banta ho sa kalusugan ho natin kapag hindi ho kumilos yung departamento ng Department of Environment and Natural Resources.
meron lamang ho tayong ano, meron din ho tayong ika nga ay pupurihin sa palatuntunang ito. Ano ho? Pinupuri ho natin ang Pangulo. Palakpak ka muna. Bakit ho natin pinapalakpakan? Nang dahil ho ay sumiklab naman ho, yun hong giyera ho dyan sa Middle East. Bakit ka pumapalakpak sumiklab yung giyera dyan sa Middle East? Yung ba pinapalakpakan mo? Mukhang hindi naman yata yan, makatwiran yung sinasabi mong yan. Hindi ho, kasi ho, yun mga apektado. Yun hong mga apektado ho dyan sa giyera ay ika nga ay mabibigyan ho ng ayuda na tigda 2,000 piso ho na kanilang matatanggap ngayong buwan ng July hanggang December. Tigda 2,000 piso ho yan. Sino ho yung mga makatatanggap? Yun ho mga 4-piece beneficiaries. At yung mga miyembro ng walang gutom program ng administrasyon. Ito ho, ilan ho ba yung mga beneficiaries ho dyan? Ang ika nga ay ito hong mabibigyayaang ito ay 437.5 million Filipinos ang mabibigyan ng ayudang 2,000 pesos per month. Palakpak kayo. Palakpak. Ayaw pa ho ninyo yan? Problema ho nga. Ito nga ho, yung problema ho. Nagtatanong ho naman tayo. Saan naman na yan kayo kukunin? Saan ho kukunin yung ano ho diyan, yung budget ho diyan para ho sa ika nga pagbibigay ng ayuda diyan ho sa 437.5 million Filipinos na mabibiyayaan ng dagtig 2,000 pisong ayuda. Na ang mga makikinabang dyan ay meron ho 1.5 million na mga manggagawa yun ho mga pamilya na mababa ang kita at yan ho ay yun ho meron ho diyang mga confirm na mga talaan sa Social Security System. Makaka-avail din ho kayo diyan at yung mga 3.5 beneficiaries ng 4-piece. Ang tanong ho natin, saan ho kukunin yan? Wala hong sinasabi. Saan ho ba kukunin? Yung ang ano ho diyan, yung magagastos ho. Para ho diyan ho sa ika nga ay ayuda ho diyan. Alam ba ninyo na ang gobyernong ito ay magbebenta ho ng mga 100 government asset. May naibenta na ho yung ano una nang naibenta ho yung alin? Yung energy dyan ho sa yung pinagkukuha na ng kuryente sa Laguna. Yung gold reserve ho natin. At yung pinagbentahan dyan ho sa MIA, Manila International Airport. At meron pa hong kasunod ho dyan yun hong yung ika nga ay 100 pag-aari ng gobyerno. Yan ho, ito ho, maari siguro baka dito ho kinila kukunin. Ito hong ibinenta ho dyan hong Atrium of Makati, yung fifth floor ho dyan. Ibinenta na ho yan ng 1 billion. Na yan ho ay meron hong 101 na mga meron pa hong 101 mga ari-arian na ibebenta pa ng gobyerno para daw saan? Baka naman yan gagamitin sa pang-ayuda. Hindi ho ba? Ay sinasabi ko na nga ho sa inyo, ang dami-dami na ho yung mga ibinebenta kaya ang dami, 100 ba naman yan? 101. Nako. Baka mukat-mukat na natin yan, pati mga ospital ho natin na ibenta na rin. Kaya hindi ho
hindi ho tumitigil ho yung batingaw ho natin dito. Ano ho yung batingaw? Ito yung batingaw ho, yun pagka yun ay pinukpok mo talaga yan ay umaalingaw-ngaw. Kaya ho umaalingaw-ngaw ho yung ating pagbo-broadcast ho dito Kaya umaalingaw nga para ho marinig ho ng dapat na kung sino man ang dapat na makarinig, lalong-lalo na yung nasa pamahalaan. Dapat na inyong marinig. Sapagkat kami ho ang magsisilbing batingaw ho dito sa Bigwas News Philippines. Ito ho, maganda ho ang layunin, magbibigay ho ng ayuda, tungkol ho dyan sa mga mababaang kita, mga poor piece ho, yung mga naging apektado ho ng gera dyan sa Middle East. Ang tanong ho dyan, saan kukunin ho yung yung pondo ho dyan, siya pinagbentahan. Pinagbentahan ng mga ari-arian ng ating bansa. Okay? Sige. Tayo nga ay magpasalamat na lamang sa ating mga kababayan sapagkat kinakapos tayo ng oras, lalong-lalo na ho yung aming barangay chairman diyan sa Danau, Kahijukan, Sibuyan, Romblon, si barangay chairman Greg Villanueva, yung kaniyang mga kagawad na sina Lydia Marasigan, sina Henry Regala, sina Roger Ragot, sina Raymond Galindo, sina Jetty Ibabaw, si Arnel Rotone at siyang kanilang sekretary na si Evelyn Formanes. Siyempre kasama yung treasurer, hindi ba wala si Neresa Maron at pag yung kanilang tagapag-ingat ng libro, Vanessa Mesa. Doon naman sa aming Lone District Representative Leandro Budoy Madrona at sa aming gobernadora. Sa lalawigan ng Romblon, Governor Trina Permalo Fabic. At siyempre, yung aking mga mayor ho namin, dyan ho, 3 munisipalidad ho dyan sa Sibuyan, sina Kahijukan Municipal Mayor Marvin Gregory Ramos. Maging yung diyan sa San Fernando, Sibuyan, Romblon ho, si Mayor Nanding Marin at yan ho sa Magdiwang, si Mayor Noel Joseph Machon. Magandang hapon o gabi na sa inyong lahat at siyempre sa mga batchmate ko, sina Para Gagarani dyan ho sa Canada at maging sina Wendilyn Reyes at Lourdes Salicon dyan ho naman sa US. Si Engineer Apostolo, kumusta ang ating resort ho dyan? Si Esperidion Ligayada, yung farm ho dyan, kumusta? Danilo Lagahit, si Wilfredo Gutierrez, Atanasio at Bing Briones. At si Bing din, Bing Permalino at Miriam Barbosa, si Josepena Cabintaramo, si Catherine James, Vilma Kabantog, yung aking tagapagbakuna, si Nancy Roma, Evelyn Lantong, Marilo Octaviano, Luz Mainit at yung aming pinaka-atit kuya, sina Paterno at si Nay Nagahonera. Siyempre yung aming mga advisor, sina Ma'am Yvonne Docosin Katli, Ma'am Rose Kalikaran, at dun sa 3 mga teacher, iduwan ko sana ba itong mga ito, sina Sir Hil Magbanwa, Autid at Permalino, no? Yan ho. Sa lahat ho, maraming salamat sa mga kababayan kong Palawenyo, sa Ramiro family around the world. At sa buong universe buhay, sa Lunes daw tayo, magkakadaupang palad at tabayanan ho ang isyong panlipunan, balita at komentaryo. Dito lamang sa Bigwas News Philippines, ang ngalan ng ating mga magigiting na mga nakakasama sa palatuntunang ito na sina Tech Aaron, Tech Leo, yung ating program director, Jeff Balahonda, yung ating news director, Ma'am Rose Dingding, sa ating station manager, Ronnie Dave Abili, at ang ating general manager, si Ma'am Naomi Cascara, ang inyong lingkod, Don Robert Ramiro. Sa muli, bye-bye.